Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So, ang 3-time Defensive Player of the Year winner ng NBA at future Hall of Famer Dwight Howard ay nasa Pilipinas dahil maglalaro siya para sa Team Philippines Strong Group sa Dubai International Championship na gaganapin sa January 18 to 29. Mainit ang pagsalubong sa kanya ng mga Filipino basketball fans at pinapakita nga ni Superman ang kanyang excitement sa Pilipinas sa kanyang social media sa pamamagitan man ito ng pagtangkilik sa sikat na Filipino fast food chain Jollibee o pakikipag-usap sa mga random Filipinos kung saan man siya napapadpad. Si Howard ay nagpakita ng interes sa paglalaro sa PBA, ganun pa man may height limit nga ang PBA sa esports at ito ay 6'9" lang. Si Dwight Howard ay listed as 6'10". Ganun pa man nag-post nga si Dwight Howard na sinusukat siya ng mga Filipino gamit ang measuring tape at sinasabi nito na 6'9" lamang siya. Sa caption ng kanyang post ay hindi nga siya makapaniwala na may liga na may height limit. Gustong-gusto nga daw siya ng mga Pinoy na maglaro sa PBA. Pahayag din ni Dwight Howard ay alam nga daw ng mga totoo na siya ay isang 6'9" center lang at nagdo-dominate siya kontra sa mga 7-footers. Sana nga yung maging wake-up call na ito sa PBA. Ina-expose na nga sila ni Dwight Howard sa buong basketball world. Ang tanong ay pwede ba maglaro si Dwight sa PBA? Well, una ay 6'10" nga si Dwight tuwing nakasapatos. Ang pag-measure nga sa PBA ay without shoes. So pwedeng makapasa doon si Dwight Howard. Ang tanong lang ay kaya ba siyang sahudan ng PBA teams? Ang salary cap nga ng import sa PBA ay $20,000 per month. Bakiya nga yan sa kikitain ni Dwight Howard mga kaibigan sa ibang liga. Unless may under the table na bayaran na magaganap. Ganun pa man tiyak ka na magbibigay ng excitement sa mga fans si Howard kung sakali. And hopefully ay mapunuan niya ang mga bakanting upuan sa mga PBA games. Sa Strong Group ay kasama niya nga si Andre Blatch, Andre Robertson, Kevin Kiambao, Mikey Williams, Justin Baltasar at iba pa. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Tinambakan naman ng Minnesota Timberwolves ang Orlando Magic sa score ng 113-92, 28 points, 6 rebounds, 5 assists si Karl Anthony Towns, 21 points, 12 rebounds si Rudy Gobert at 15 points, 9 rebounds naman kay McDaniels. Nagtala naman ng 37 points, 10 rebounds and 13 assists triple-double si Domantas Sabonis on 16 of 21 shooting sa field sa panalo ng Sacramento Kings laban sa Detroit Pistons. 32 points din si Keegan Murray, 26 points si De'Aaron Fox at 20 points, 9 assists si Malik Monk. 5 straight wins naman para sa New York Knicks nang talunin nila ang Portland Trail Blazers sa score ng 112-84. 20 points, 8 rebounds, 7 assists si Julius Randle, 23 points si OG Anunoby, 17 points si Grimes at 16 points naman kay McBride. Habang sobrang dikit naman ang game ng Lakers at ng Toronto Raptors, ngunit sa fourth quarter nga ay gumawa ng 5 straight points si LeBron to tie the game at nagsimula na din ang gumawa si Austin Reeves at nag-init na nga si Anthony Davis hanggang sa nakuha na nga nila ang dikit na panalo sa game na ito. 39 points, 10 rebounds, 6 assists si AD, 22 points, 5 rebounds and 12 assists sa LeBron at 14 points din kay Christian Wood. Back-to-back wins nga para sa Lakers.